No, that's why, di ba, I explained earlier, uh, why would we talk about due process when it has not been followed? There's a precedence na nangyari na eh, yung sa tatay ko. So ngayon, kung may ICC pa, kukunin si Bato, kukunin whoever yung kukunin nila, bakit mag-uusap pa tayo ng due process? Kasi gagawin lang naman ng administrasyon na to and whoever they're conniving with kung ano yung gusto nila. They do not look at the law. They do not follow the processes. So why would we talk about it? Why even discuss it? What's the point? Naku po, heto nga ho ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-reaction update PH. Mismong itong si Mayor Baste, mga ka-update, nagsalita na ho na ano pa nga ba, meron pa nga ho ba tayong batas o may sinusunod pa nga ho ba ang ICC dahil nga ho ang ginawa sa kanyang ama, mga ka-update, kung usaping jurisdiction lamang ho. And alam naman ho natin, 2019 pa lamang ho, kumalas na si FPRRD, pero tignan nyo binalasubas ho siya. Pilit ho siyang inililitis ng administrasyong bangag diyan sa Netherlands. Puro ho, hindi Pilipino ang gustong lumitis sa ating former president. Yan ho yung kinasasakit ng loob at alam niyo na ho, ikinasasabog niya bilang isang anak, mga ka-update. Alam ho natin ang isang maging pakiramdam o alam naman po natin kung ano yung nararamdaman ni Mayor Baste, lalo na ho binastos ang kanyang ama. Mantagin po ninyo ang ganda ho ng pamamalakad ng ating former president sa ating bansa. Kung paano ang kanyang leadership, minahal ho siya ng mga Pilipino, minahal ho siya ng mga OFW. Pero ano hong ipinagpalit sa kanya, mga kapatid? Pinagpalit ho, yung kabalbalan ng adik nating presidente, mga kapatid. Ipinalipad ho siya diyan sa Netherlands ICC at ipapalitiso sa mga dayuhan. Kaya isa pa ho itong si Senator Bato, mga kabdit, na iintindahan ho rin natin siya kung ngayon naglalaylo o kumbaga, mga kabdit, hindi ho muna ho siya nagpapagkita kasi oras na makita ho siya diyan sa Senado, panigurado mga kabdit, mismong kapwa niya senador, ipapadampot ho siya. Sino ho ba yung magpapadampot sa kanya, mga kabdit? Ayan ho, yung mga nasa majority. Sino ba yung mga nasa majority, mga kabdit? Yan ho mga taksil na di umanong tumatanggap ng mali-malita sa administrasyong ngagba. Di ba sila Tuta Soto, sila Pinky, o sino ho ba yung mga protektor ng administrasyon? Ayan ho yung mga nandiyan sa majority. Di ba? Sila naman ho dyan. Kaya oras na magpagkita itong si Senator Bato, mga update, 100% itong si Mayor Baste, tama ho ang kanyang pahayag. Dadamputin ho etong si Senator Bato. Hindi lang ho itong si Mayor Baste, si Senator Bato, si FPRRD ang ating pag-uusapan. Pati ho kasi itong si Senator Marcoleta, mga kabdit, nagkainitan ho sila dyan sa Senado nitong si Risa Hontiveros, kung saan marami ho tayo pag-uusapan dyan. Kaya mga kabdit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na yan. Rekta na ho tayo. Pero mga kabdit, pasadahan na muna ho natin itong kay Senator Marcoleta at kay Risa Hontiveros dito, mga kabdit, kasi pati itong si Tuta Soto natameme na lang ho. Kasunod ho niyan, mga kabdit, irerekta na rin ho natin itong kay Mayor Baste na marami ho siyang pahayag. Nandyan pa ko si ho siya dyan sa Netherlands, mga kabdit. Yung latest update niya kay ating, former president. Kaya kabdit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Paano po kung tatlo yung mistresses? Sino pong magdidetermine na merong cohabitation? Yung kapitbahay? Yung barangay kapitan? Mr. President, I move that we recognize the sponsor of the measure, Senator Risa Hontiveros, and to interpolate the distinguished colleague, Senator Rodante Marcoleta. Senator Risa Ontiveros recognized. Senator Dante Marcoleta is recognized to interpolate. For the record, Senator, the Majority Leader, I do not see my name here. I am registering to interpolate. Maybe later or tomorrow. So there's Senator also Thespi, Senator Lacson. Senate President, Senator Ping Lacson, and Senator Bam Aquino. Yes, right. Mr. President. We take note of that. So, Thank you. the senators are recognized. You may proceed. Thank you, Mr. President. Just a few questions, Mr. President. Yes, gladly, Mr. President. Thank you. Madam Sponsor, Section 3 of this bill defines relative as referring to a person within second civil degree of consanguinity or affinity, whether legitimate or illegitimate, full or half
half blood. What is the basis of this definition? Mr. President, good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, dinesisyonan po ng Committee on Electoral Reforms na sa paghahanda ng committee report batay dun sa 7 panukala ng 8 sa ating mga senador sa ngayon ay magkasundo dun sa second degree of consanguinity and affinity. For one, ito po yung ipinayo ng Commission on Elections na pinaka-implementable o pinaka-enforceable na degree of consanguinity and affinity, Mr. President. I ask this question, Madam Sponsor, Mr. President, because Section 3, Paragraph K of Republic Act number 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, define relatives as referring to any and all persons related to a public official or employee within the 4th civil degree of consanguinity or affinity, including bilas, inso, and balae. Why does the proposed measure depart from this definition, Madam Sponsor? Mr. President, the good gentleman is right in his citation of the other law, but for purposes of this anti-dynasty law, as I said earlier, the committee report proposes to define relative up to the second degree. In spite of the fact also, Mr. President, na yung sariling bill nitong representasyon at nung isa pang author, si Senator Robin, ay nagpanukala ng ban hanggang sa 4th degree of consanguinity. Ito pong committee report ay isinasaalang-alang din yung mga inputs mula sa hearings at yung marathon consultations din na ginawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Itong degree of prohibition, yung second degree, ay magbibigay daan po sa mabisa at saka doable nga po na investigasyon o review ng mga kandidato. Dahil madali namang pong magiging available yung mga birth certificate, marriage certificates o di kaya certificates of no marriage. At dagdag pa po doon, Mr. President, may mga pag-aaral na nagpapakita na kahit daw po second degree dynasty ban ay mag-free up na po at mag-i-impact na sa 30% ng mga elective positions. Ito pong datos, in particular, bunga ng pag-aaral ng ASOG, Ateneo School of Government, Mr. President. So, this bill, Madam Sponsor, Mr. President, will have the effect of amending the definition of relatives under Republic Act 6713. Oh, we are not changing, Mr. President. Hindi po natin binabago ang definition ng relative sa ibang mga batas. Dahil gaya po ng nabanggit ko kanina, ang definition ng relative dito sa panukalang ito ay lamang para sa for purposes of this act, Mr. President. Baka po kasi magkaroon ng problema, Madam Sponsor, na may dalawa tayong magkahiwalay na batas na merong dalawang interpretasyon kung ano ang ibig sabihin ng relatives. Yun lamang po kasi baka sa dako-dako roon ay makita natin na meron palang implikasyon ang dalawang batas na magkahiwalay ang pagkakaintindi doon sa terminong relative. Yun lang po ang aking gustong matingnan mabuti dyan. Na-appreciate ko po, Mr. President, ang concern ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac. Pero hindi ko po sinishare yung pag-aalala nila dahil po yung definition po ng relative sa panukalang ito ay para lamang dun sa scope ng prohibition tungkol sa
political dynasties. Samantalang mas sumasaklaw yung dun sa sinight ng good gentleman dun po sa Code of Conduct for public officials. And pwede po tayong mag-introduce ng omnibus provision later on na sasabihin explicitly na itong definisyong ito ng relative ay hindi po nag-aamyenda sa ibang mga batas. Dahil particular lamang po ito sa purposes nitong act, Mr. President. Totoo po yun, ngunit ang aking kinatatakot dito, itong mas malawak na kahulugan ng relative sa 6713, ang layunin niya ay para sa ganon yung aplikasyon ng batas ay mas malawak. Dito naman sa bill na ito na kinukonsider po natin, gusto rin natin na yung sentido ng relative ay maging malawak din para sa ganon yung mga bawal na yung kabawalan, mas malaki yung range niya. Hindi yung parang nakukonstrict natin para bang maring sila sabihin nila, bakit masyado mo namang pinaliliit yung definition kung ang pag-uusapan ay yung pagtakbo sa ating halalan. Samantalang masigit yatang i-consider na palawakin mo dahil ang pinag-uusapan dito ay sino ba yung karapat-dapat lamang na ihalal. Hindi ko po sinasabi na mas mataas ang uri ng proposed bill kesa dun sa isa, ngunit yung kanyang sentido po ay kinakailangang mag-apply. Kung halimbawa doon sa 6713 ay kinakailangang matukoy lahat o palawakin yung kakayahan ng batas para habulin yung dapat habulin. Parang dito naman sa ating proposed na batas, parang pinaliliit naman natin yung sitwasyon para yung batas naman ang mag-ooperate. Yun lang naman po ang aking tinitingnan. Muli, Mr. President, salamat po. Sa totoo lang, gaya ng nabanggit ko kanina, yung sentido, to use the word ng good gentleman, nung original na panukalang batas nitong representasyon, and I would also take the liberty of citing yung kay Senator Robin, ay pareho po ang nais dun sa sinasabi ng good gentleman ngayon. Nga lamang ang naabot po namin dito sa committee report at tinitindigan ngayon itong representasyon bilang tagapangulo ng komite ay hanggang sa second degree. Dahil nga po sinaalang-alang yung mga inputs at feedback dun sa hearings at saka consultations dahil mismo ang COMELEC ay nagsabi na yung second degree ang sabi pa nga po nila, Mr. President, good gentleman, the only enforceable option at magbibigay daan na rin sa effective at doable na investigation or review. At yun na nga po na kahit dito pa lang sa pag-ban ng dynasty to the second degree of consanguinity and affinity ay makaapekto na sa halos 1/3 ng mga elective positions. So kumbaga, hindi siya walang kwenta. May kwenta po siya, Mr. President. So at tingin po nitong representasyon, pwede pong mag-coexist ng magkatabi yung Code of Conduct at itong panukala na tinatalakay natin ngayon para sabihin na beyond the second degree of consanguinity and affinity, at least for now, kung ito po yung unang batas natin sa anti-political dynasty na maipapasa, na hindi magiging unethical by the sentido nung batas na binanggit ng good gentleman ang pagtakbo o pagsilbi sa public elective positions. Pero for the purposes of this act, ang ipagbabawal po ay hanggang sa second degree po, Mr. President. Meron po bang pag-aaral na ginawa, masusing pag-aanalisa na ang kabawalan lamang ay nahangga sa second civil degree of consanguinity or affinity na napalitaw na kapag ka third degree halimbawa o fourth degree, wala nang masyadong evil na ina-address.
Sa makatwid, pagka nasa fourth degree of consanguinity ka na or affinity, napatunayan po na talagang kukunti na lang ang maaaring masama na idudulot ng political dynasty. Nagkaroon po tayo ng masinsinang pag-aanalisa o merong nagawang isang pag-aaral na talagang nakita natin. Pagka pala hanggang 2 lang, okay na. Yung third degree, yung ibabawal lang pala hanggang sa second degree. Pero pag third degree na, malaya na kasi wala na, malinis na pala eh. Second degree, lalong mas malinis na. Kaya pabayaan na natin, hindi na masasakop ng political dynasty. Okay lang po bang malaman kung nagkaroon ng talagang malawakang pagsusuri sa bagay na ito? Actually, Mr. President, una wala namang claim na wala ng evil, no? Wala ng harm yung involved sa fourth degree dynasties. Nga lang na napatunayan na yung second degree of consanguinity and affinity na prohibition ay workable. Binasa nga po namin sa position paper ng COMELEC na nagsabing may administrative difficulties in enforcing beyond the second degree. Gayon din po, Mr. President, good gentlemen, yung mga resource persons mula sa Lente at mula nga po sa Ateneo de Manila University among others ay nagsabi na batay sa kanilang mga pag-aaral, mayroon na pong meaningful change dun sa pagsisimula sa pag-prohibit sa dynasty sa second degree of consanguinity dahil ayon nga sa kanilang mga pag-aaral, 30% of seats ay ma-free up na. Of course po, yung ibang mga resource persons ay nagsabi ding ideal, perfect sana na anti-political dynasty law kung hanggang talaga sa fourth degree of consanguinity. Lamang, sabi din nga po ng COMELEC, pag lumampas tayo sa second degree, kahit third degree or lalo na fourth degree at this point in time, sa unang anti-political dynasty bill na hari nawa maipapasa natin into law, na baka ma-overwhelm yung electoral system natin. Dun pa lamang sa pag-check at counter-check ng mga birth certificates, certificates of marriage o Senomar, dun sa mga mapaghihinalaan na mag-e-establish ng dynasty relationship kung sila ay sabay-sabay o di kaya overlapping na tumakbo o magsilbi sa ating gobyerno, Mr. President. Kaya siguro yung isa pang punto dito sa tanong ng good gentleman, Mr. President, ay nabanggit ko rin dun sa sponsorship speech na ang isang batas na workable kahit hindi siya perpekto o ayon sa ating ideal o perfect version ng isang anti-dynasty bill ay ginagawang posible ang mas thoroughgoing o mas malakas pang batas sa hinaharap, Mr. President. So, Madam Sponsor, talagang kaya lang natin sinet lang sa second degree of consanguinity and affinity para lang maumpisahan natin. Isa po yon, Mr. President, para maumpisahan, pero sa isang hakbang na hindi lang for compliance, hindi isang hakbang na walang kwenta, pero may kwenta naman. Dahil nga po sa mga pag-aaral ng ASOG, ng Lente, na kahit hanggang second degree lang muna ang maisabatas, 30% na, 3 na sa bawat 10 elective positions ay mafi-free up, Mr. President. At wala pong nagpipigil sa mga susunod na kongreso na batay sa karanasan dito sa isang unang batas at mga leksyon natin dito, evaluation sa implementasyon nito ay mag-file ng mga susunod na panukala na mag-aamyenda at magpapalakas pa po dito, Mr. President. Mr. President, Madam Sponsor, sa Section 3 pa rin ng bill, paragraph D, dinefine po natin yung partnerships without the benefit of marriage as referring to common law relationships between two persons who cohabit, declare, or present themselves to the public as a couple without marriage.
It shall include civil unions, unions without marriage under Articles 147 and 148 of the Family Code, and any other contractual agreements similar to marriages or civil unions. For purposes of this act, parties in a partnership without the benefit of marriage shall be treated as spouses as defined above. Madam Sponsor, what is the rationale of this provision and why was it included in the definitions? The rationale of the prohibition, Mr. President, at kaya isinama po ito dito sa panukala ay dahil bukod po sa mga couples na mag-asawa, kasal sa simbahan o sa civil man, mayroong long-term, years-long committed partnerships, nagko-cohabit sila, and therefore, yung usapin ng impluensya, bukod pa sa resources na maaring gamitin nilang mag-couple na nagko-cohabit sa isang matagal ng committed partnership, ay maaring mag-operate din bilang isang dynastic relationship. May Mr. President. will the chair interject, no? Yes, Mr. President. You are practically answering a question I posed many years ago in 1995 because we were tackling already the anti-political dynasty in 1995 and Senator Orly Mercado was sponsoring it. And indeed, it was the second degree of consanguinity, the most practical, and then spouse, the son, daughter, or father. All right. But the question we posed noon, I posed the question is that what happens to the mistress? You know, because you are disenfranchising the wife and the relatives, but the mistress can run and take over the position, di ba? And so actually the debate stopped there because Senator Gonzales, Neptali Gonzales, who was presiding, interjected when Senator Orly Mercado answered by saying, let's put it in the law. But Senator Gonzales said, you cannot legalize the illegal. And that was where we stopped. It has never been taken up until now. So perhaps this is your answer to that particular problem, no? Perhaps, Mr. You are President. incorporating the common law wife. Yes, Alam? exactly, Okay. Mr. President. Perhaps I can take off from this tomorrow after during my interpellation. Anyway, go ahead. Salamat, Mr. President. If I may So add, I am just Mr. giving the President. background on that particular reason. Opo, maraming salamat po, Mr. President. And if I may, good gentleman, dagdag lang po dun sa paalala ni Mr. President. The bill really treats these partnerships as spouses to prevent the use of common law relationships as a loophole to circumvent the provision. Kung hindi po, yung mga nasa de facto relationships, pwede po nilang lusutan yung prohibition kahit na yung mga panganib ay nandoon and nandoon in the same way as for married couple. So, hindi po natin nililegalize iyon kasi wala naman sa panukalang ito ay naglilegalize doon. Sinasabi lang po natin na nahuhulog din po siya sa scope ng prohibition, Mr. President. The gentleman. Tama po yung inyong paghahalimbawa kanina. Paano po kung tatlo yung mistresses? Sana po dito sa chamber natin, Mr. President, wala naman pong ganun. Alam ko wala naman po yata. Hindi Then nga lahat po, po sila hindi po nalilegalize pero parang nai-encourage. Kasi po, Mr. President, paano po, sino po, sinabi natin, cohabitation is one of them. Sino pong magdidetermine na merong cohabitation? Yung kapitbahay? Yung barangay kapitan? Kasi kahit na po sino, Mr. President, ikaw nagko-cohabit kayo. So,
Hindi siya ngayon, masasama siya sa prohibition, hindi ba? Pwede niyang sabihin ngayon para lang hindi makalaban sa barangay, halimbawa. Tama po kayo, Mr. Sino President. po ang magdidetermine Yes po. nung factual situation ng cohabitation? Yung korte po ba? Yung administrative agency? O yung mga partido, Mr. President, sa pamamagitan ng affidavit? Baka yung magnunotary mawalan po ng lisensya kapag yun po ininotaryo niya. Basically, Mr. President, ang COMELEC po ang empowered sa panukala na mag-determine nito. Any evidence allowed by the rules of evidence of COMELEC in administrative cases may be used. Yung standard of proof ay dapat substantial evidence in accordance sa iba pang administrative proceedings before the COMELEC. Nakalagay po ba Mr. sa President. panukalang batas sa cohabitation, Mr. President, 6 months, 1 year, 5 years, para lang masabi na cohabitation? Nakalagay po ba yun? Wala pong nakalagay na period of cohabitation, Mr. President, para i-establish Baka yung maging arbitrary cohabitation po na yun. kung wala. Dapat siguro, at least meron man lang period. Yes, Mr. President. At the proper time, bukas po itong representasyon sa proposed amendment kaugnay niyan. Meron pong nakalagay rito sa bill na presenting to the public na sila nga po. Na sila na nga, hindi po ba? Mr. President, what constitutes presenting to the public? Nagpo-post sila sa social media? O kaya pareho yung address nila? O merong testigo na magsasabi na they're presenting themselves to the public na sila po ay silang dalawa. Mahalaga po, Mr. President, yung sinabi ng good gentleman na yung fact na pareho po ang kanilang address. So, ibig sabihin, cohabiting nga. And presenting to the public, nagpapakilala po sila at nagpapakita po sila bilang isang couple. At meron po silang yung long-standing na or years-long committed partnership. So lahat po nito ay mga katangian o mga tanda bilang presenting as a couple. They cohabit, present, declare themselves as a couple. Meron pong kaiba yung sitwasyon yan, Madam Sponsor, Mr. President. Paano kung sinabi naman ng isa, bakit kinakalat mong tayo? Hindi naman naging tayo sino po ngayon ang magdi-determine kung sino nagsasabi ng totoo? Pwede kasi siyang gumanti Ba't mo ko sinasama dyan? Hindi naman, kailan ba naman naging tayong dalawa? Hindi nga kita kilala. Halimbawa, sino-sino po ang mamamagitan ngayon, Mr. President? Mr. President, ang mamamagitan po dyan ay ang COMELEC din po. Hindi, yung sa presentation, yung sinasabi mo magkasama tayo, hindi naman tayo magkasama. Hindi ba yun yung sa section 8? Yes. Yes, oo. Yes, and Mr. President, ang magiging gabay po sa paglinaw niyan ay nasa section 8 na other grounds for cancellation of certificate of candidacy or nomination. Halimbawa, yung letter A, malicious or frivolous filings to trigger the anti-political dynasty prohibitions contained in this act. So, pinagbabawal din po yung ganyang mga pagsisinungaling tungkol sa sino mang nagfa-file ng certificate of candidacy, Mr. President. Kaya po kasi ako nagbibilabor dito sa isyong ito, Mr. President, Madam Sponsor. Talaga pong kanina, ipinahayag ko naman medyo may pangamba po ako doon sa definition nga ng partnerships. Kasi po, doon sa Section 3, Paragraph D, nakasulat naman yung parties in a partnership without the benefit of marriage shall be treated as spouses. So, Mr. President, it gives the impression or a semblance of legality by including them in the definition. Yun po yung medyo problematic para sa akin.
Susubukan ko po, Mr. President, i-reassure yung good gentleman na hindi po natin nililegalize ang anumang hindi legal ngayon. Nothing in the bill legalizes those. Sinasabi lang po na sako po siya ng scope of prohibition. So, nag-i-impose nga po ng disqualifications at saka limitations. Hindi po nag-grant ng anumang favors. In fact, sa totoo lang, napipinalize po sila kasi nga po, nahuhulog po sila sa loob ng scope of prohibition. Mr. Tama po President. yun. Naintindihan ko po yun. Ang sinasabi ko, kahit kailan po, hindi talaga malilegalize. Kaya lang, the semblance or the impression na parang sila na mag-asawa because it was precisely included in the definition na they are treated as spouses. I see, Kahit Mr. papaano President. po, makikita ng dahil nga naging definition sila na parang spouse, wittingly or unwittingly, nagiging ganun po yung pananaw. Pati yung mga bata, maring masabi nila, mga bata pa lang, mag-asawa pala yan. Trato pa lang, mag-asawa pala yan. Yan, nag-aaway siguro dahil sa politika, pero sa mata natin, dahil nakadepend sa batas, parang mag-asawa sila. I understand, Mr. President, yung concern ng good gentleman. I-reiterate ko lang po na treated as quote-unquote spouse only for this act and only for triggering the prohibition. So kumbaga, Mr. President, for practicality's sake lamang po, para kapag nagre-refer ang batas sa spouse, quote-unquote, it should include spouses, quote-unquote, without the benefit of marriage. And at the proper time, Mr. President, pwede pong tumanggap ng proposed amendment ang representasyong ito para gawing mas maingat pa yung wording, yung text ng panukala para matugunan yung apprehension ng good gentleman. Mr. Salamat po, President. Mr. President. Sa ngayon pa lang ay minumungkahi ko na baka makalimutan ko po sa tamang panahon na Excuse me. alisin na lang po natin yung phrase na yun doon sa definition. Instead, ilagay na lang po natin and specify sa mga sitwasyon under Section 4. Baka mas katanggap-tanggap po yun. Sa akin naman po, yung opinion lang muna ito sa ngayon, Mr. President, Madam Sponsor. Very well noted, Mr. President. Pag-aaralan po ng representasyong ito para handang magbigay ng tugon sa period of amendments, Mr. President. Sa Section 14 po ng measure, Mr. President, in-enumerate po ninyo yung mga punishable acts. Ang sabi po natin dito, Mr. President, itong punishable acts na to, which shall be punished in accordance with the provisions of the Omnibus Election Code. Which provisions under the Omnibus Election Code will apply as to paragraphs D, F, and G of Section 14? Aling sections ng OEC sa DFNG. We are getting the specific provisions of the Omnibus Election Code, Mr. President. Yun para pong makatugon. yun po munang paragraph D, Madam Yes. Sponsor, ay ito pong nakalagay, malicious or frivolous filings to trigger the anti-political dynasty prohibitions contained in this act. Yun naman pong letter F, resigning as elective office for the purpose of enabling a spouse or relative to assume or seek such position in contravention of this act. At yung G, any other willful act to allow the existence or perpetuation of political dynasty relationships as provided under Section 3B of this act. Ang tanong lamang po, ano pong provision ng Omnibus Election Code ang mag-a-apply dito sa tatlong talata, ay itong tatlong provisions po na binanggit natin? Okay, thank you. Yes, Mr. President, dito na po yung relevant provisions sa Omnibus Election Code. Doon po sa one by one relating to each of these, D, F, and G, or lahat relating to all three. Meron pong tatlong
provision sa Omnibus Election Code na nagre-relate dito sa letters D, F, and G sa Section 14 ng panukala, Mr. President. Una po yung Section 263 ng Omnibus Election Code, persons criminally liable, na nakasulat doon, the principals, accomplices, and accessories as defined in the revised penal code shall be criminally liable for election offenses if the one responsible be a political party or an entity, its president or head, the officials and employees of the same, performing duties connected with the offense committed, and its members who may be principals, accomplices, or accessories shall be liable, in addition to the liability of such party or entity. Pangalawa po, Mr. President, Section 264 ng Omnibus Election Code, penalties. Any person found guilty of any election offense under this code shall be punished with imprisonment of not less than 1 year, but not more than 6 years, and shall not be subject to probation. In addition, the guilty party shall be sentenced to suffer disqualification to hold public office and deprivation of the right of suffrage. If he is a foreigner, he shall be sentenced to deportation, which shall be enforced after the prison term has been served. Any political party found guilty shall be sentenced to pay a fine of not less than 10,000 pesos, which shall be imposed upon such party after criminal action has been instituted in which their corresponding officials have been found guilty. In case of prisoner or prisoners illegally released from any penitentiary or jail during the prohibited period as provided in Section 261, Paragraph N of this code, the Director of Prisons, Provincial Warden, Keeper of the Jail or Prison, or persons who are required by law to keep said prisoner in their custody shall, if convicted by a competent court, be sentenced to suffer the penalty of prisión mayor in its maximum period if the prisoner or prisoner so illegally released commit any act of intimidation, terrorism, or interference in the election. Any person found guilty of the offense of failure to register or failure to vote shall, upon conviction, be fined 100 pesos. In addition, he shall suffer disqualification to run for public office in the next succeeding election following his conviction, or be appointed to a public office for a period of 1 year following his conviction. And lastly, Mr. President, Section 265, prosecution. The Commission shall, through its duly authorized legal officers, have the power, concurrent with the other prosecuting arms of the government, to conduct preliminary investigation of all election offenses punishable under this code and to prosecute the same. In sum, Mr. President, the penalties for election offenses under the Omnibus Election Code will also apply to the offenses under our bill, Mr. President. Mr. President, I took note of those provisions. These are all encompassed under sections 263 and 264 of the Omnibus Election Code. But I also note, Mr. President, that these offenses only apply as defined under the Election Code. To my mind, Mr. President, the Election Code does not yet cover the prohibition on political dynasty relationships. That's the problem there. Mr. President, ina-aver po nitong representasyong ito na we can add to election offenses, at ito nga po yung isang layunin ng panukalang ito. Gusto ko pong makita yan sa mga susunod nating pag-uusap tungkol dito by way of, let's say, amendments, para lang po maging malinaw na talagang itong mga sinasabi nating prohibited acts ay swak na talagang merong katapat na parusa na hindi sila makakaiwas. Kanina po, Mr. President, Madam Sponsor, naipahayag ko na talaga yung aking agam-agam. Hindi dahil sa ayaw ko itong political dynasty. Sa katotohanan po, Mr. President, nung ako po ay nasa mataas ay mababang kapulungan pa ng ating Kongreso, meron po akong bill talaga ng political dynasty. Ako lamang po yatang nakapag-file. Hindi ko na po malaman kung anong Congress yun. Nakakalungkot pang iulat sa inyo, Mr. President. Hindi man lang po na agenda.
Kaya ako po'y lungkot na frustrated ako talaga. Nabasa lang po on first reading, Mr. President. Hindi man lang po na agenda. Sabi ko talagang mahirap talaga yata itong political dynasty. After all, we are trying to enact a law which is obviously against the political or the politician's interest. Basically, yun po kasi. Kaya naisip ko, Mr. President, kung babasahin po natin yung Article 2, Section 26 ng ating saligang batas, ay sinasabi po ang ganito. The state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Kaya po tayo nangailangan ng batas dahil nga po dito sa sinasabi ng saligang batas na as may be defined by law. Pero Mr. President, kung sakasakaling magkaroon ng pagbabago sa ating saligang batas, ang gagawin lang po siguro natin, aalisin natin yung as may be defined by law. Doon sa amendment sa Constitution, sa Article 2, Section 26, ipiperiod na natin doon sa and prohibit political dynasties. Full stop. Para sa ganon, hindi na natin kakailanganin batas. Sa ganong sitwasyon, Mr. President, this provision will become self-executory. It will not need any law. Kung sakasakaling magkahirap-hirap tayo, Madam Sponsor, ito na lang po siguro yung pinakahuli na barahan natin. Kung sakali lang naman, hindi natin mailusot. Gusto ko pong ilusot talaga ito. Ako po'y talaga'y nagpanukala ng batas na tungkol dito sa political dynasty. Pero sa akin nga pong frustration, hindi man lang po na-agenda ng committee secretary. At tanungin ko po yung chairman, nginitian po niya ako, Mr. President. Hanggang doon na po. Natapos na po kami ron. Maraming salamat po, Mr. President. Madam Sponsor, sa inyong panahon. Salamat din po, Mr. President, sa good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga. Huling tugon na lamang po sa kanilang huling sinabi. Actually po sinalaysay nung pagdinig nung mga resource persons na pinagdebatihan ngayon nung mga pagdinig ng Constitutional Commission. Pero yung current formulation natin sa Constitution ang nanaig. At siguro, kung mangyari yung sinabi ng good gentleman, yung ganyang klaseng pag-amyenda mismo sa saligang batas, baka po nagbabakasakali lamang po ako na baka maiiwan pa rin sa Kongreso i-define ano yung ibig sabihin ng political dynasties. Kaya salamat po sa good gentleman, Mr. President, sa appreciation sa pinagsusumikapan natin dito That sa is, Senado. that is what we want to find out here. And Yes, Mr. as a matter of fact, during our interpellation tomorrow, that is what we want to be defined. What do you mean by political dynasty? Yun ang pinakamahalaga. My wife said, if you win, we'll fly to Asia. If I win, we'll fly to Paris. I bet you won't get toned. May access po siya sa balita? Sa TV naman meron. Sige, I do not know. I do not know. Hindi ko alam kung meron. Kasi hindi naman natin alam kung pinag-uusapan sa loob or hindi. Yeah. What did he say, Mayor? About what? Yung tinanong mo kung nabalitaan niya. Wala naman siya comment. Sabi niya, magulo yan. Hindi niyo po napag-usapan yung I believe hindi rin niyo gusto i-monitor yung hearings nung past week. Yeah. Oo. So hindi na siya pinag-usapan at all. It's not allowed inside the detention unit. You're not supposed to talk about the case. Yeah. But how is he? How is he? Kasi po yung huling, yung closing statement ni Mr. Kaufman revolved around yung visit niya, how the president seems parang prepared to meet his parang what will happen daw. I do not know. We do not talk about these things when we are inside the detention unit. Okay. We just talk about, like, everyday life and personal things. The candidacy of your sister, VP Sara, was that No, among the I did not mention. Hindi rin politika. Hindi namin pinag-usapan. I forgot to mention it.
Sino pong mga kinamusta niya sa pamilya? Mga apo. Oo, yung pinaka-namimiss niya. What about the performance of your vice mayor na apo din niya? Ay, tatawid pa pala tayo. Oo, hindi nila. Teka lang po. sorry. Sir, what about the performance of your vice mayor na apo din niya? Was that up? No, just ask about Davao in general. How is it, you know. Sabi ko, wala, it's okay. Relatively, could be better than anywhere else in the Philippines. So, yun. Sir, what about the Marcos administration, yung feud with your family? Was that also brought up? No, kasi wala eh. Wala na kaming pinag-usapang ganun. All we talked about was the midterm elections and the results of the midterm elections. So that says it all. Parang nandun na yung lahat ng kailangan mong malaman about the Marcos administration because they did not win in Davao and they put so much money invested so much in Davao City. So that says a lot already. He's not yet looking at the 2028. Wala kaming pinag-usapan na ganun ngayon. Maybe tomorrow, maybe some other day. But Today. wala, I'm just happy to see him again. And what was your impression? Pumayat ba? Of course, lahat naman siguro pag ikaw nilagay sa detention unit, you get depressed, you know, you don't want to eat the food because wala kang gana. Hindi pa rin siya I think that's naka-adjust. natural for everyone, huh? Hindi pa rin siya naka-adjust sa food here. It's not the food, it's the situation that is in. Sir, what about birthday plans? 81st birthday malapit na. March Napag-usapan? 28. No, Kayo po, wala po kayong pinaplano for him? Perhaps the whole family gathering here for the 81st? And the Wala. supporters. we don't even celebrate our own birthdays. Because of what happened po? No. Not No, anymore? because it's just in the family. It's just a practice. Yeah. Ganun lang, sir. Hindi siya parang nakagisnan. Hindi ko alam eh. Parang eh. Actually, I really don't know. We just don't see the need for it. Ako, Oo. Were you able to talk about the decision of your sister? wala. So paano ang sir, parang arrangement with the family? Paano po ang inyong rotation din dito? Depende. Ako, less likely na makakasama sa rotation. Kasi may mayor ako ng Davao. Yun nga po. Mahirap na matagal ako mawala. Pero, syempre, gusto ko rin makita yung tatay ko. Oo. Mayor, I understand Kaya na, sumisingit. Mayor, I understand na sabi ni Kitty, hindi na kayo nanood nung confirmation of charges hearing. But how optimistic are you na the charges will not be confirmed against your father? Optimistic. I do not think Sige pa. I do not see the ICC as I do not know. I cannot be optimistic about the situation since this is a foreign institution and I do not know. It has its own issues. Even the United States sanctioned the ICC, right? They have issues with the United States. So, it's hindi ko alam talaga. I do not trust this thing that you call the ICC. Because most of the people that are in there are from developing countries. Wala kang makikita dyan na from the EU or whatever or Western countries. You don't find people there from a West-leaning nations. So they just use this institution to intervene in the domestic affairs of a country. And I do not know how, but that's my theory. Well, let's just leave it at that. But that's my observation. So,
Wala akong pakialam talaga kung anong magiging result nito. All I care about is my gratitude to people who are supporting my father, those who believe in him, and especially the things that he did for the Philippines during his administration. So yung mga naniniwala sa kanya, mas may pakialam ako doon. As far as kung ano mangyayari dito sa ICC na yan, I do not trust that institution. Well, there should have been a proper way of putting him inside the detention unit, and he was supposed to go to the local courts, but none of that was followed. The protocol was not followed. Okay? So, why is he there? So that's the main question. Yun pa lang, kailangan pinag-uusapan na natin. If that institution is truly, for lack of a better term, kung maayos talaga, then they should send him back and follow the usual process. Diba? Kung talagang honorable tong institution na to. Because they know for a fact that this person inside, who seems to be my father, who is my father, kinuha, nilagay sa isang eroplano without going to the local courts and was sent here in the Netherlands into the detention unit. Yes, correct. So, anong asahan ko? Yes. So, how can I be optimistic in an institution that cannot follow its own rules? So, Mayor, just to be clear, no member of the family watched the proceedings. Is this intentional? No, hindi ko naman alam kung nanood sila or hindi. Nalaman ko na nga lang sa inyo na di sila nanood. Okay. So, hindi naman siya sadya. Talagang hindi lang, on your part, hindi. No, sadya. because if you really want an answer from me, it's just the narrative of the left against our narrative. That's it. Sino ba yung mga nandyan? Mga NPA naman yung mga nandyan. Kasi sila yung tinamaan during the time of his administration. And they went around Europe and playing the victim card. That's it. That's basically it. Oh, that's my narrative. So, it's my word against yours and yours against mine. And then also, sa proceedings, si Mr. Kaufman, essentially 2 points. One is that it's politically motivated. And second, that there's not enough evidence. Doon sa politically motivated, may mga Marines na lumabas. Tapos he wants to look into the participation of former Senator Trillanes. What do you think? That's why everything is speculative in this situation. That's why I don't want to listen anymore, because it started, with romanticizing what could just have been let's say a result of the policies that was enforced during the time of his administration. Ngayon, I really don't know. It's a complex situation. You have the ICC involved, and you have these people from the Philippines who are left-leaning, and you know how these are socialist states, the European Union. So there's so much ambiguity around everything that's happening right now. Do you think your family should prepare for any eventuality given? We're always prepared. Even my father is prepared. Wala kami dito para iiyak lang. It's politics. Most of it is politics. Kayo po, humihingi ba ng advice sa kanya sa pamumuno sa Davao? Wala naman. Hindi siya No, I just ask him kung may gusto ba siya, if I need to do anything. Kasi maayos naman yung lugar na yan. From his time, it has been improving until
sa akin ngayon. So, I do not know. I'm not supposed to be the one that's saying this because, like, we just won the elections just recently. And the best, I think you should ask the people how they feel about the governance in Davao City. I'm not the best person to answer the question. Wala po kayong... If you want empirical, data, ask the people. Do not ask the politicians because the politicians will always promote themselves. Pero kayo po walang balak to run for a higher office. Why would I? Hindi. Tangin nang yan. 228. Bakit? Because there was I'm a survey. fucking tired and sick of it all. Wala. Okay na yung Davao kung may mahalal tayo na maayos na presidente na talagang like that will take care of the money of the people. Tapos it's well allocated and the national government is somehow decentralized enough that like the provinces will benefit from it, then why not? I can always work under an administration if ever nandyan pa ako ng panahon na yan, as long as the head of state is of sound mind, not this guy here in Malacanang right now. You have a message for your supporters? My supporters? Your I father's think supporters. my father's supporters, of course. Unang-una sa lahat, maraming salamat. Pangalawa, alam ko because you really believe in my father, nasasaktan din kayo, but kailangan yung tumiis lang kasi nasa sitwasyon tayo ngayon na di natin na naiwasan or di natin pinili. So kung ano man yung mga nakita nyong or if you have learned anything or may gusto kayong nakita na gusto niyo ipatuloy, then you can manifest this through votes. Kung may nakita kayo, kasi wala na because nobody can run for the presidency again. So if we choose another leader for the Philippines, then piliin nyo yung tao na kung saan nyo nakikita yung nakita nyo sa tatay ko. Nakikialam, I mean, may input din po ba kayo sa case niya? Like, for example, Anong choice of pangalan mo, lawyers? ma'am? Zen Hernandez. Zen Hernandez, ABS-CBN. Magkaibigan tayo. Kami ay nasa gitna. Okay. So what's your We are question again? You were professionals. saying? Nawala tuloy ako. Mayor, Hindi, may tanong si Alvin tuloy. Oh. Mayor, what's the first thing that former president asked about Davao when he saw you? Kumusta lang? Kumusta lang? Tapos sinabi ko, nag-oath na ako. Ako na yung mayor. Okay. Sabi ko, pag bumalik ka, di ibalik, pagka ikaw na, ibalik ka lang namin doon as mayor. Gusto pa rin niya to be mayor. Hindi, sabi niya, ayun yun eh. Pero, alam mo, yung tatay ko dyan sa Davao, kahit ayaw niya pa, people would go to his house and force him to file, a certificate of candidacy. Okay. So, and I don't think he's going to deny these people who come to him, want to him as the mayor. Okay. Mayor, Go. what's your reaction about those individuals, particularly asking a sort of due process should an arrest warrant against the ICC be presented to them? I do not know. That's why, di ba, I explained earlier, why would we talk about due process when it has not been followed? There's a precedence na nangyari na eh, yung sa tatay ko. So ngayon, kung may ICC pa, kukunin si Bato, kukunin whoever yung kukunin nila, bakit mag-uusap pa tayo ng due process? Kasi gagawin lang naman ng administrasyon na to and whoever they're conniving with kung ano yung gusto nila. They do not look at the law. They do not follow the processes. So why would we talk about it? Why even discuss it? What's the point?